Magandang umaga po mga kabida at ngayon po ay araw na naman ng linggo at happy Sunday po sa lahat. At narito po tayo sa kapilya ng ating mga patron Tata Duni para matin po tayo ng misa at makinig po sa mga salita ng Diyos. Dito po ngayon sa loob po ng kapilya ng ating mga patron Tata Duni, Tata Jose. At habang inaantay pa po ang ating magmimisa, ay nandito po ako sa labas at ayun, makikita po ninyo sa likuran ko yan at mayroon na po mga tao dyan at yan po, ayan at po mga bata ayun, sila mga bata ayun, no? So, ayan sila mga bata ayun na father at tayo po ay pupunta na ron mga kabida. Mga kabida, tayo po ipapasok lang po doon at hindi ko na po ating paring mag-iwisa. Si Monsignor po pala ang narito. Kaya na nga po, tulungsa na po ang ating misa sa umaga nito, araw po ng linggo mga kabida. Ayan po si Monsi. Pinagpalang umaga po muli ang sumating lahat. Tayo po ay magsitayo at ating awitin ang pabungad na awit. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Jesucristo naway sumayon. At sumayuri. At po ang ating mga institusyon sa minsan ito, itataasin natin sa Panginoon ang ating mga personal institusyon at especially ang pagpapasalamat sa Panginoon sa ating matakumpay at kabiwang na kapisyahan ng Tata Duni at ni San Jose. At upang tayo muli dapat gumagal sa banal na pagbulikong ito, suriin natin muli ang ating mga sarili at humingi na kapatawaran sa Panginoong ating Diyos. Panginoong Diyos, ikaw ang nagkatawang tao, karunungan na naman. Panginoon, tawag mo. Panginoong Diyos, pinanagyak mo kami umiwas sa yamang material. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Diyos, nanako ka ng buhay na walang hanggan sa mga nagwawaksi sa lahat alang-alang sa Ebanghelyo. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at
nagbayad kayo sa buhay o walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, ang ginawang kanandahang loob ay maguna at sumurabaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami ikaluyot sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sapagkat napagbungawa ko, ako'y tao lamang. Ako'y nanalangin at binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro. At mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko maipagpapalit maging sa pinakamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang sa buhangin kung ihahambing sa karunungan. Ang pilang kamay nagmimistulang putik kapag ihambing sa kanya. Para sa akin, siya higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw, sapagkat ang hiling ay walang pagbukas. Ang pangalago ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagkakalat. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang salita ng Diyos. Sa anumang aming pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang salita ng Diyos ay buhay at nagisa, higit na matalas kaysa alinmang taba na magkabilay-talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at ng espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusunod. Ang salita ng Diyos. Salamat. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos sa lumikha ang pag-asa at ang
Action. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Puri siya. Noong panahon yun, habang paalis sila sa Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumubog sa harapan niya at nagtanong, Para si Waldo, "Mabuting no? guro, ano po Si ba Waldo, dapat wala. kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Ilang araw na wala eh. Sumagot si Baka. Jesus, Ang Francis mo. "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsinungaling sa iyong pagsaksi. Huwag kang mangkadaya. Igalang mo ang iyong Ang mga ama." magulang. Guro, sabi ng lalaki, "Ang lahat kong yan, tinupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Ang iyong siyang tinignan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Tumayo ka, ipag-ibig mo ang iyong ari-arian at itinigay sa mga dukha ang pinagpilihan. Itin na ba? At magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Magkano yung tubig? Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Sampung Namanglaw piso. ang lalaki Pinadin tayo na ako yung magkano yun. at Meron parang ng tinapay walis, eh. Andiyan, meron parang sapagkat siya ay Wala na, bili tayo. Tinignan ni Jesus Sabi na ang anak mga mo. sa kapitid niya at sinabi sa kanila mga kanyang mga alagad, Tubig na lang. Tubig. Napakahirap, papapilang ang mayayaman sa mga Tama. pinakahalian ng Diyos. Yung ano yan, mali. Saka ang mga alagad sa pananalita nito. Muling sinabi ni Jesus, Huwag masyadong mga mali. anak, talagang napakahirap, mapabilang Bali, ma'am. sa mga pinagahalian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kapilyo sa butas ng pagkayo kaysa sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Lalo nagtaka ang mga alagad kaya sila ay nagtatanong, kung ngayon sino ang maliligtas? Tinitigan sila ng Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan ko ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan niyo ito, ang sino mang mag-iwan ng buhay, ng bahay, o mga kapatid, na ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin ang mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang bayo sa buhay nito, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa, ngunit na kalapit na pagpupusin. At sa kabilang buhay, magkaroon ng buhay walang kabilang. Ang mabuting balita ng Panginoon." Puri ka namin, Panginoon. Para lang ba sa mga mayayaman itong bangketyo ito? Tumisin na natin, hindi mo lang yung sabi sa mga tao na pagkaraman o sa ano mga ganda itong takbo sa buhay na natin Panginoon sa Kristo sa kanyang tawag kasi napaka-special itong tao nito. Bata, mayaman, he was born Yung, in ano, tubig. golden spoon in his mouth. Siguro, ang tuon ng lahat ng mga bagay na sa kanya. Isang ang Diyos na, kaya natin yung sa buhay. Ang tubig ko, talagang napakaganda na kanya. Puro ka na lahat. Parang pa, siya na lahero na. Parang sinisip, kapag ka sa tubig ko, lahat-lahat na nabilis, pero sinisip. Hindi yan positive sa panahon nila. Kasi yung mayayaman talaga ng mga panahon, they display their pero ang bata ito, lalakanin nito ng lahat ng buhay mo siguro, pangarap siya. Ano yung mga sa ating Panginoon. At tumawag sa ating Panginoon, mabuting guro. Mabuting guro. Ibig sabihin niya, ng ating Panginoon
ang kanyang tinitingala na siya magtuturo kung ano ang nakabuti. He recognizes the wisdom of our Lord Jesus Christ. Sabi ko natin, Panginoon, bakit mo ako tinatawag na mabuti? No? Only God is good. No? Ibig sabihin, ang standard kung anong tama, ano yung mabuti, ay nagagaling sa Diyos. No? At ang standard na ibigay sa atin ng ating Panginoong sa Kristo, ng ating Panginoong Diyos, ay yung tinuro ng ating Panginoong sa Kristo dito sa Ebanghelyo. Ilan siya na sa akong utos ng ating Panginoong Diyos. No? Dahil yun ang batayan kung ano ang masama at ano ang mabuti. No? Alam mo itong bata nito, parang mayaman nito. It reminds me of another person in the Bible. Ano ba sino yun? Si King Solomon, di ba? Bata pa siya nagmatay si Haring David. Kaya pinaanan niya ang napakalawak na kayamanan parihan ni Haring David. At kung namatay ang kanyang tatay na si Haring David, pumunta siya sa templo. At doon nagpakita sa kanyang Panginoon. The Lord has spoke to him. At nagsabi ng Panginoon, sige, magsabi ka kung ano gusto mo. Bigay ko sa iyo kaharian, lahat, kayamanan. Sabi niya, hindi. Ang hinihingi ko ay ang kahulugan. Sa unang pagbasa na rin natin yung Book of Wisdom, sinulat yun ni Haring Solomon. Sabi ni Haring Solomon, mas mahalaga ang karunungan kaysa kayamanang material. No? Kasi yung karunungan ang magdadala sa atin ng totoong kaligayahan. Ang joy kasi ba yung sa happiness, no? Happiness or pleasure. We can enjoy pleasure, happiness, sa mga nakikita natin ng mga bagay, sa mga pinuposes natin ng bagay. Pero, na-notice nyo, kahit na ano yung kaganda, yung isang bagay na gusto-gusto mo bilhin, pag nabili mo na, after isang mga sa iyo, importante sa iyo, parang napuno na yung mata mo, no? Kung pagkain, napuno na rin yung panlasa mo, napuno na rin yung tiyan mo, so parang hindi ka na nakikita. Parang curious ka na natibigilin, no? Alala ko nung bagong pare ako. Dahil kasi ako sa Iligo at Tayo. So, nung ako na siya sa Tam Aguinaldo, ay dami-dami masasarap ito restaurant doon sa Manila, no? Nawala ko sa Iligo at Tayo. Kaya, talagang ginagawa ko yung tuwing weekend, tapos sa mga siya, no? Pupunta ko sa Megamall, di ba, nung unang panahon sa Megamall yan. Napakaraming restaurants doon sa 3rd floor ko yung 4th floor. Doon yung mga dads, sa Jackie, mga racks, gano'n. Ayun, talagang, isa-isa ko yan lahat, no? After some time, parang hindi na rin ako excited sa food, no? Parang naman yung pleasure, yung happiness, yung joy, hindi yan siya nawawala. Andun siya na nanatili sa iyong puso, no? At siya ay nagbibigay sa iyo na stability, no? Ng security, ng kaligayahan hindi nagmamali, no? At ano yan ang ating, saan natin makukuha yan, no? Sa ating pananampalataya, no? Kasi ang tinuturo, ang karunungan, sabi niya, the book of the Proverbs, no? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Bakit beginning ng wisdom ang fear of the Lord? Ano yung fear of the Lord? Hindi naman yun na natatakot ka na parang multo. Kundi yung pagkatakot na pagkakakit ka, ang respeto sa Diyos, pagkikilala sa Diyos. Dahil sa pagkikilala sa Diyos, ma-realize natin kung sino tayo. Na tayo ay hindi tayo master of the universe, hindi tayo master of ourselves, no? We are created by God, no? But because kahit na tayo ay created lamang, we are loved by God. Kaya marami tayong mga blessings, no? Kaya panatag tayo na okay tayo dito sa mundong ito. May nakalaan pang buhay na walang hanggan sa atin. Kaya kung may pananampalataya ka, no? Andun yun ang security mo, yung joy mo, na hindi ka mapaano. Nabibigyan ka ng Diyos sa mga pangangailangan mo. Nandun siya. Doon ang gagaling yung joy, no? Sa wisdom. At ang wisdom, sabi ng Book of the Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkilala sa Diyos ay ang pasimula ng karunungan. Ang karunungan ay mas mahalaga kaysa yamang material. No? Kaya kahit ikaw ay mahirap, wala kang masyadong maraming material na bagay, no? Wala kang pinagkaiba sa mayaman kasi ma-realize niya maraming pera na maraming mga material na bagay. Hindi niya talaga kailangan ng mga bagay na yun.
Hindi natin kailangan ang mga bagay na kung minsan ninanais natin, parang akala natin yun ang makapagpaligaya sa atin. Pag natamo natin yan, ilang oras lang yun, no? Ilang araw lang yun, no? Mawawala din yan, no? Maghahanap ka na naman kung ano naman yung makapagpa-excited sa buhay mo. Pero kung ikaw ay may pananampalataya, kung ang Diyos ay niya sa iyong puso, no? Pero naman kanya wala, okay lang. Andiyan yung joy mo, ang Panginoon, no? Na palaging sumusubaybay, nagbibigay sa atin ng lakas at ng meaning sa ating buhay dito at sa ating patutunguhan. Ngayon ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, no? Na ang Diyos ang standard ng kung ano yung mabuti at masama at binalik sa kanya yung 10 utos. Sabi naman ng itong lalaki, batang lalaki, proud na proud siya. I'm sure itong batang lalaki na ito, bilang isang mabuting Hudyo, pupunta ito sa templo, pupunta ito sa sinaguga, nagdada sa lahat-lahat. No? Kanyang ginagawa. Kaya proud na proud siya, sabi sa ating Panginoon. No? Third, ginagawa ko na ito mula sa aking pagkabata. No? Kaya tuwang-tuwa naman ang Panginoon, kaya tinignan siya ng Panginoon ng mag-review. No? Dahil ang nagpalam ng Panginoon, aba talaga, totoo ba talaga na ginawa mo itong lahat na ito? Totoo ba minamahal mo yung Diyos na higit sa iyong puso, sa iyong puso na higit, no? Sa lahat, no? Na mabagay, no? Minamahal mo ang Diyos na higit sa lahat, sa iyong puso, sa diwa, sa lahat. No? Diyos pa number 1 sa iyong sa iyong buhay. Siguro yung madali yung magrespeto sa mga magulang. Ang hindi magnakaw, hindi magpatay, madali yan. Pero yung sasabihin mo, na mahal mo ng Diyos na higit pa sa lahat, tingnan nga natin. Kaya sabi natin, Panginoon, nakikita ng Panginoon, nakikilala ng Panginoon tayo lahat. No? Sabi niya, isa lang kulang sa iyo. No? Talagang, you fulfill all these commandments. No? Iwan mong lahat na yan, pamigay at sumunod ka sa akin. Mga kapatid, challenge ito sa ating lahat. Kasi, no, wala man tayong yaman na material. Pero kung minsan, mayroong mga bagay, persona, bisyo, ano pa, hobbies, ano ba yung, yung leisure time, no? Na ating mas inuuna, pinaprioritize sa Panginoon. No? Nanunotice yung kung minsan gusto mong magdasal, pero bakit hindi ka makapagdasal? Ano ang pinaprioritize natin? No? Sabi nga ng ating Panginoon sa Kristo, where your heart is, there your treasure is. Nakataon na sa batang lalaki na ito, no? Ang kanyang treasure ay yung material na bagay. Tayo mga kapatid, ano yung treasure natin? Handa ba tayong isang tabi ang mga bagay, persona, hobbies, no? Mga kung ano pa yung pinagkakaliwan natin, no? Isang tabi ito para piliin, bigyan priority ang Diyos upang masasabi natin sa ating sarili that we love God with all our heart, with all our mind, and with all our souls. Kaya nung makita na nga ating Panginoon yung bata na ito, no? Mag-iiyaw siya na tinignan ng ating Panginoon. Kasi nakikita naman ng Panginoon na sincere naman siya. Yung love, no? Hindi pa siya perfect. He was not judged by our Lord Jesus Christ. No? But tinignan siya ng mag-iiyaw, may pag-unawa at may pagmamahal. Tayong lahat, alam ng Diyos ang ating kakulangan sa ating pagmamahal sa Kanya. Tayo rin araw-araw na kamiti sa atin ng ating Panginoon Diyos, hindi natin siya binibigyan ng priority. Hindi natin siya binibigyan ng panahon kung magdadasal tayo araw-araw. No? Kasi mahal natin ang Panginoon. Part siya ng ating agenda sa araw na yan. At kung may tempo ka na nakalaan sa Panginoon, hindi mo yan i-compromise. Dahil ang Panginoon ay ang number 1 priority ng ating buhay. No? Napakaganda pa rin yung reaction ng ating Panginoon. Makikita mo yung kanyang pagmamahal, pag-uunawa at pagsusubaybay. No? Ang gospel, hindi yan it's open-ended. Umalis niya na malungkot yung batang mayaman, pero hindi yan ang hulugan, no? Dahil siya ay naging materialistic. Binigyan siya ng Panginoon ng pagkataon at nilay-nilay, no? Ayun, binigyan din tayo ng Panginoon ng panahon, araw-araw, pagkakataon, mga signs, patience, na ma-realize natin
ang pagkukulang natin sa Kanya at sa ating kapwa-tao. Ang mga pagkakataon na ito, katulad ng tagpo sa buhay na ito ng batang mayaman, ay gamitin natin upang mapalakas ang ating commitment sa Panginoon at mag-grow tayo sa ating relationship sa Kanya, sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Ang Panginoon ay mapagmahal, mapagunawa. She is gentle as He has been gentle. He was gentle to this rich young man. Magsitayo po tayo lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya sa lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpasabi ni Poncio Pilato. Ipinato sa krus na matay pinili. Nanahog sa pinarungan ng mga imaw. Na may tatlong araw na buhay na mapuwi. Umakyat sa langit. Nalulog sa Diyos Amang makapangyarihan. Doon ang pumunta paninito at umubong sa buhay ng mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkatulad ng muli ng mga tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-aamal natin ng pagbuti ng ating kondisyon, ang kabuhayan, alalahanin natin na may mga higit ang pagpahalagaan sa buhay na di dapat may sakripisyo para sa material at pansariling kapakinabangan. Ipatin natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan at sasabihin po natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng namumuno sa simbahan, naway patubayan nila ang mga mananampalataya ng buong karunungan at malasakit sa kanilang kapakanang pangkaluluwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mayaman at makapangyarihan, naway hindi sila mabulagan sa kanilang yamang tinatamasa at tuluyang makalimot sa mga lalong dakilang pagpapahalaga. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa kabataan at lahat na naghahanap ng kahulugan ng buhay, naway matagpuan nila ito sa katauhan ni Jesus at sa pamumuhay alinsunod sa kanyang ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating katutubo, naway matanggap nila ang paggalang sa kanilang mga karapatang legal at pakikipagkaisa sa lahat ng Pilipino. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nagbubulag-bulagan sa pananatili ng Diyos sa kanilang buhay, naway makaahon sila sa mga sagabal at panunukso ng mga maling ideolohiya upang kanilang matuklasan na ang katotohanang nagpapalaya ay nababatay at nagmumula sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway, maipagtaguyod nating lahat ang estilo sinodal sa ating pamumuhay, sa pananagutan sa isa't isa, upang mapalaganap ang kaisahan, diwa at pakikisalamuha at pakikiisa sa misyon ng simbahan ng lahat ng mga pari, relihiyoso at laiko. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, pagkalooban mo kami ng pagmimithi sa mga pagpapahalagang walang hanggan, habang din naman nakakalimot sa pang-araw-araw na pangangailangan namin at ng aming kapwa. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen.
na sumasaliw sa aming pag-aain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso't diwa. Sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Kayo din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na makapagpakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa panagutan ng iyong pinagkatiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mapulot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ni Jesse naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin muli ng mga kapatid naming nahiblay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakitapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman nagbiyaning Maria na ina ng Diyos, ang aming ina ng mabuting pangyayari. Kaysa ng mga apostol ni San Andres at ng lahat ng mga banal ni San Jose at ni San Dionisio na nabuhay dito sa daigdig na kalulugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikarangan mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos,
ipayag namin ng lakas ito sa pagligtas namin sa Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tukayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, ang paz sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigay tayo ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. 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 Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong mga inaanyayahan at mga kaanib sa kanyang banal na bibig. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita lamang ay gagaling na. Ormus Christi, Custodian ng Vita Eterna. Gracias. Amen. Salve Christi, Custodian ng Vita Eterna. Boy. Yan.
Dahan-dahan. Sige lang. Kami baka madupir. Ingat lang. Ingat lang. Ay. Good morning, ma'am. Bless. Bless you. Yeah. Gila. Tayo din. Manalangin tayo. Yun. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinakinabang sa katawan bugong banal. Iniluluhog namin sa dakina mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagsiupo muna pong lahat para sa mga paalaala sa linggong ito. Ayun. Una, ngayon po ay Indigenous People Sunday. Kaugnay nito, tayo po ay magkakaroon ng second collection. Ang lahat po ng malilikom natin dito ay ipadadala sa CBCP bilang ating tulong at ambag sa mga gawain ng Episcopal Commission on Indigenous Peoples. Ikalawa, Puspusin nawa niya kayo ng kanyang mga kaloob na pananalig, pag-aasa at pagmamahal upang anuman ang gawin ninyo sa buhay nito ay magdulot sa inyo ng kaligayahan magpakailanman. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Tumayo kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon tapos ng ating pagdiriwang ng banal na sakripisyo ng isa. Salamat sa Diyos. Yan po, tapos na po ang misa. At napakarami pong simba pa rin. Kahit kasagaling po sa ating mga celebrant natin tatawsin. Ayan po, napakarami po. Dennis! Ayan po sila. Wala pa. Hindi lang yan. Boss Carol.
pa ang bike? Ha? Andiyan pa yung Oo. bike? Hindi Kunin pa, sa hindi 24. pa ako nagbibenta. Eh, pero, Hindi ba inaano, kinakalawan? sige. Hindi, nandun mo lang sa mga. Sabi mo, Mataas ba? Mataas pa ba yun? oo. Bata Dara. lang. Ayan. Ikaw ba gumagamit noon? Oo, meron pang ano, ganyan, wala. Ganda. Mountain bike? Oo. Bakit? Yan ba kalaki kailangan mo? Hindi naman yung pambata. Oo. Yung mataas. Mataas na pambata yung ano. Meron doon mamili ka naman. Ilan ba bisikleta mo? Meron doon kulay blue, meron kulay green, malaki, meron kulay, may wala nga ano. Yun. Iba ba presyo yun? Basta sabi ko, largo ako, gusto nila eh, largo. 1,000 lang siya eh. O, mimili. Yung pula maganda yun, baka bibili lang yun, 2,000 megahertz yun. Na-stack eh. Come on. Sa 24 kukuha na, hindi gaya ng ano. O, kailan? Ay, ito, hindi gaya Bigayan ba na naman tayo? Pension. Saan ka ba? Dito kasi. Tataw sir? Ha? Pension. Ayun, nakataan po baka. Kasaan na sila. Erin. Mami. Tuloy na ako muna. O sige. Po, tuwila po. Aga po, yun. Hernan. Brother. Apa? Kamta? Kanyo? Hindi ko lala. Kasanta? Sana. Oo. Ay, sabay ako. Yan o. Ayan na, o, Daniel. Ayan o. Ayan si Beth. Ayun o. Mga kwento natin yan, may sasakay si Lord. Ay, ikaw lang ba mag-isa? Ikaw lang mag-isa? Oo, tulog pa yung mga puko eh. Akala ko nag-abot ka pa. Ano, inoperahan ako. Hindi alata. Oo nga. Ito makisig, Dami ng malakas ang tatagod. Oo nga, masampaltaya ko talaga dito. Ito talagang pag... Oo, pagtatlog kami bitaw Inoperahan ako, dyan. kinabukasan na. Nakausap na ako, yung iba hindi nakakausap. Oo. Sige po. Dito sa Uler, yan po. Nakadito sa Uler. Ayan. Pa? Mayroon pa. Ano yung binibigay? Oh, sige. Jo, ano? Okay. Yan mo to. Sticker ko. Tulungan mo sa Kabida channel yan. Meron bang ano? Oo, YouTube. O sige, Vlog mo. magkano ka ba sa subscribe sa Tulungan mo ko. Tulungan mo ko yung mga kaibigan mo, ha? Ayan, kita ka na rito. Ayan, o. Ayan, o. Okay. Hoy, ba? Iano ko sa Facebook. O, sige, o. Salamat, ha. Maraming salamat.
Uy, ibukod mo sa bone yun, may binayaran si Senro, no, Jojo. May binayaran. Tingnan mo nga kung binayaran niya. Si Jojo. Sa uli rin eh. Ha? Asaan? Teka. Ay, mo. Sa baba. Binayaran na? Dali lang. Tanong mo bayad? Kung bayad na, binayaran niya. Nilalagyan sa baho. Dalawa. Ano mo? Saglit ah. Saglit lang. Saglit. Kailangan ba, ano? Asanta. Ano pa sa baw pa? Ha? Bay, walay mo na Wala lang. pa nga ako. Walay mo Manok na daw. lang sa plastic. Ikaw na mag-ano, lalagyan. Pumili ka ng ano ba gusto mo maganda. Sabaw. Malambot lang. Wala nga ako, kuha ka lalagyan mo. Parang mo na ako. Wala nga ako ba, pag yung mga manok daw yung... Ano ba yun? Yung, sampu na yung mo. Ano. Kaya mo pagtamawag tayo dito. Sige. Wala pa eh. Oo, bili. Bigyan mo nga ba yan? At yan lang, biskuit. Pwede na to, papalipas. Magaling ka na. Galing ka na. Salamat. Sige. Sir. Ano na yun lang yung... Direk mo kuha lalagyan. Kuha. Ay, lagi. Ayaw na, nilagyan pa sa... Nilagyan na pala sa ano, madilim. Uy, ayun na. Nilagyan na, oh. Ay. Nilagyan na pala ng ano, eh. Biniyak niya na, eh. Baba ka muna. Sabi ko, ikaw pumili. Sino ba nandyan? Si Saba, yung kuya niya. Ha? Kuya niya. Si sa Jojo, nagbayad niya. Ewan ko mukha siya niyan. 40? Ganun ba? Wow. Sa kanon ng huli na limasag. Limasag yan ah. Napo mga kabidya, mata po ninyo mga limasag ito. Ayan o. Limasag. Isda pa yung pangalmusan. Ayan o. Diba Son? Abutin mo na yun. Sige. Pakita mo rito. Hawakan mo. Dali, matapang ka eh. Diba? Ano yan? Tignan mo nga. Buko mo sipit. Buko mo sipit ko kuna ito. Yan lang ang almasag. Di, dalawa. May buot pa. Ayan, ganyan dyan. Nakakabyak mo sipit. Yan mo yan. Yan yan. Dalawa. Buko mo, hawakan mo sa sipit. Ang hawak. Yan. Parang di mo ka na nakapanood yan. Mula layo ako na ba? Ayan o. Ayan po, okay. Kakamuti. Solve na po yan pa almusal tanghalian. Maraming salamat po. Ito siya ha.